madagdagan ko lang yan na Jade, ano? Even si Presidente Bongbong Marcos malinaw na nagsisinungaling. Hindi ako natatakot na magsalita ngayon dito kasi malinaw na nagsisinungaling siya. Ano ba 'yon? 'Di ba? Malinaw na merong video na sinasabi niya ang kanyang mga pulis daw ay walang armas, no? Kahit isa. Pero nakita natin sa video, ano ba ito? Deepfake na naman ang sasabihin nila na ang mga pulis ay ginawaan lang ng AI na merong dalang mga pulis, mga armas. Tapos yung armas pa, high-powered pa, long arms pa talaga. Di ba? May mga snipers malinaw pa. Na, May mga sniper pa po, attorney. Oh, may mga snipers. So saan yun yung sinasabi ni Presidente? Oh, ito, nakikita ako. At saan yung sinasabi ni Presidente Bongbong na kahit isa? Yun, tatlo na yung nakikita akong baril dito eh. Diba? Hindi natin, bukod sa mga nilang bakod, dyan po sa Jose Maria College, yung paaralan, sa basement po niyan, ay batay doon sa mga sinabi ni Attorney Torion, nagsisimula ng mag-drill doon sa ilalim. Ay pagsira na rin ng property yon ng KOJC. At isa pa, yung sinasabi nilang may secret chamber, hindi naman po secret chamber yaan. Ngayon lang sila nagpunta dyan, tapos mag-aakusa sila, magbibigay sila ng mga pahayag at ipapakalat nila sa mga media na may mga secret chamber. Hindi naman po secret chamber. Yun po ang nakakalungkot, attorney, dahil iba yung sinasabi ng mga kapulisan sa pangunguna nitong si DILG Secretary Abalos doon sa mga media. Ang ipinapakalat nilang propaganda, mali at sinungaling po. Madagdagan ko lang yan na Jade, ano? Even si Presidente Bongbong Marcos malinaw na nagsisinungaling. Hindi ako natatakot na magsalita ngayon dito kasi malinaw na nagsisinungaling siya. Ano ba 'yon? 'Di ba? Malinaw na merong video na sinasabi niya ang kanyang mga pulis daw ay walang armas, no? Kahit isa. Pero nakita natin sa video, ano ba ito? Deepfake na naman ang sasabihin nila na ang mga pulis ay ginawaan lang ng AI na merong dalang mga pulis, mga armas. Tapos yung armas pa, high-powered pa, long arms pa talaga. Di ba? May mga snipers malinaw pa. Na, May mga sniper pa po, attorney. Oh, may mga snipers. So saan yun yung sinasabi ni Presidente? Oh, ito, nakikita ako. At saan yung sinasabi ni Presidente Bongbong na kahit isa? Yun, tatlo na yung nakikita akong baril dito eh. Diba? Ewan ko kung ano ba ang meron sa presidente natin ngayon. Bakit siya magsinungaling? No? May nabanggit pa naman siyang pathological liar. Diba? Yung doon kay Agent Morales. Baka ano yon, self-ascription. Diba? So, yun, malinaw. Hindi ako natatakot na sabihin sinungaling si Presidente yung Bongbong Marcos dahil malinaw na maraming mga videos, no, na nagpapatunay na ang mga pulis na andyan ngayon or nung pumunta dyan o pumasok, no, lumusob sa KOJC ay maraming dalang long arms, no? Maraming baril. Hindi po yan totoo, Mr. President, yung sinasabi ninyo. Dapat tulad. At hindi pa nag-tear gas. Ano pala yung nakita din natin sa video? Yes, no? may gumagamit ng tear gas. Yes po, tear gas. Yes. Gumamit po ng tear gas. Baka sasabihin nila, yung, ewan ko, sabi nyo, yung kapulisan nagsisinungaling. Pati yung mismo yung commander-in-chief, di ba? Nagsisinungaling. So malinaw na yan na talagang lahat ng ito ay maraming kasinungalingan. At yun nga, nabanggit po ninyo, may mga armas po itong mga kapulisan. Ito. Ito pinapakita natin. Malinaw to. Nakikita natin. Hindi lang yan tatlo. Ilan ba yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Halos lahat po sila. Ang dami. May mga armas po yan sila. At ito nga, attorney, alam natin na labag na sa batas yung kanilang ginagawa.
may karapatan yung mga missionary workers na paalisin na talaga sila. Either pwedeng gumamit ng dahas kasi nga wala na. Hindi na saklaw doon sa batas yung ginagawa nila. Kaya lang, para lang talagang walang masaktan at maging mapayapa, matiwasay, yung KOJC ang nagbigay ano na lang, nag-giveaway na lang sa mga kapulisan para lang dito sa pagpasok nila dyan sa compound. Mali na, kahit maliha yung ginagawa nilang pagpasok, dahil nga po may mga armas po sila, wala pong kalaban-laban ang mga missionary workers na lumaban sa kanila, paalisin dyan sa loob ng compound na yan. Yeah, talagang na-terrorize talaga ang mga tao dyan. Of course, pakitaan ka ba naman ng armas? Halimbawa, hindi ka sanay na makakita ng mga long arm, tapos may mga pulis pa na hindi ko alam kung pulis ba yan kasi nakakip ang mga mukha, di ba? Naka-full butter gear. Tapos, di ba, iharap sa iyo yan. Ako, sanay kasi lumaki rin ako ng Cotabato, Jade at Edmar, no? Yes, sir. Sanay ako sa presence ng mga baril kasi sa bahay nga din, mga pulis din at military din yung mga uncle ko, mga kamag-anak ko, first cousin ko, sanay ako dyan. Pero yung hindi sanay, talagang terrorize, no? Talagang pakitaan ka, di, ano sasabi mo, hindi sir, makikipag-ano ka, di, siyempre self-preservation yung nasa isip mo at napipilitan, no? Forcibly na, sige, pasok na lang kayo, wala naman kaming tinatago, pero yung nga, ang daming abuso talaga na ginagawa. At bilang observer, talagang malinaw, hindi gumagawa ng istorya, no, na about police abuse and brutality. At malinaw yan ang nakikita natin diyan sa KOJC incident. Oo, para sa kaalaman din ng ating mga kababayan, may nasawi na po, attorney, at Yes, may muntik na ngang, maraming ngang muntik ng mawalan ng buhay dahil nga nahihirapang huminga at nahimatay yung iba at talagang dahil sa trauma at takot na nitong mga mula sa mga kapulisan na lumusob dyan mismo sa loob ng KOJC religious compound. Pero nang tinanong mo yung hepe nilang si Torre, abay, no comment. Parang hindi, walang puso at walang konsiderasyon doon sa mga naninirahan dyan sa loob mismo, attorney. May puso pa ba? Hindi ba ito, wala bang humanitarian effort na mararamdaman nila na ito nakikita maraming naapi? Para sa bayan, para sa mga inosenteng sibilyan itong kanilang mandato, itong mga kapulisan sana. Malaki talaga yung tanong natin, saan ba yung kanilang puso? No, dahil una-una yung ambulance nga, 'di ba? Malinaw may video na pinipigilan nila. Yes, ambulance na ambulance para nga maligtas sana yung inatake sa buso or na high blood, 'di ba? So kaya lang dahil doon sa kanilang ginawang pagpigil, natuluyan, 'di ba? So saan ba? 'Yun nga malaking tanong talaga natin. Saan ba ang puso nitong itong mga kapulisan na yan na lumusob diyan sa Davao City. At hindi malayong mangyayari yan sa ibang parte ng Pilipinas, ha? Dahil pwede silang magsabi na nagawa nga namin sa Davao City, pwede natin gawin. At nagawa nga natin sa isang impluensyang tao, no, kilalang tao, pwede natin gawin yan sa mga ordinaryo at hindi kilalang tao. Opo. Attorney, sa mga oras na ito, makakasama din natin sa ating talakayan si Attorney Harry Roque dito sa ating special coverage. Magandang umaga, Attorney Harry. Magandang umaga, partners. Magandang umaga, Panyero. Yes, sir. Umaga sa buong Pilipinas. May idol. Isang araw na naman ang pakikibaka tayo. At syempre, darating din ang bukang liwayway at ang bagong inaasahan nating kinakbukasan para sa sambayan ng Pilipino. Ayan, Attorney, makakasama po natin ang dating lead convener po ng National Anti-Poverty Commission, si Attorney Noel Felongco. Yes, Panyero, no? At yes, taga-Cotabato ka, no? Pero talaga yes, naman ikikita natin sa KOJC, Panyero, no? Para itong digmaan, no? Na walang deklaradong digmaan, pero parang nagkakaroon talaga ng digmaan, no?
bantayin mo 3,000 kapulisan na naghahanap sa isang tao, no? At Panyero, talagang bilang abogado, no, talagang napakahirap tanggapin na po pwede na lang ibaliwalain ng mga kapulisan ang ating karapatang pantao, ang ating Bill of Rights, lalong-lalo na yung provision na nagsasabi, the right of the people to be secure in their places, no, persons and papers shall be inviolable except upon lawful orders of the court. Ang tanging order naman ng hukuman ay para arestuhin ang isang tao lamang, no? Pero nakikita natin ngayon, hinahalughog lahat ng sulok ng KOJC, pati yung mga underground, hindi lang naghahalughog, sinisimulan na nilang sirain mismo yung simbahan ng KOJC at pati yung mga pinakasagradong mga lugar, kasama na yung katedral at mismo yung kanilang parang altar, no? Talagang binababoy, no? At kung ano-anong ginagawa. Ang nangyayari ngayon sa Davao ay talaga nakakabahala sa lahat ng Pilipino dahil ito po ay pagwalang bahala sa garantiya ng Estado na ang mga mamamayan ay magkakaroon ng proteksyon na maging secure sa kanilang mga lugar. No? At nandyan din yung garantiya ng ating saligang batas ng malayang pananampalataya at pagsasamba. Ngayong takeover ng KOJC, paano naman ngayon magsasamba ang mga nananampalataya dyan sa KOJC? Ang aking panawagan sa lahat, maski hindi po tayo kasapi ng KOJC, ang mga KOJC po, una sila po ay tao na mayroong mga karapatan na ibinigay ng ating Panginoon na hindi po pwedeng ipagkait dahil sila po ay hindi hayop, sila po ay Pilipino. At kapag nalabag ang karapatan ng kapwa Pilipino, lahat po tayo ay mayroong pakialam dahil baka ang ating karapatan na ang susunod na balabag. Bukod pa dyan, talaga naman pong merong garantiya sa Bill of Rights ang Estado. So lahat po tayo ay offended party kapag linabag nila yan, garantyang yan. Dahil nga yung garantyang yan ay hindi lang naman sa KOJC, garantiya yan sa buong sambayan ng Pilipino. So yung mga nag-iisip na wala silang pakialam sa KOJC, mali po kayo dyan. Dahil ang KOJC na dinigawan ng mga politiko pag panahon ng eleksyon, ganyan ka-importante po sila. Wala po talagang politiko, walang presidente na nanalo itong mga kasaysayan natin na hindi po nagmano dyan sa KOJC sa panahon ng eleksyon. Kung ganyan ka-influential pong simbahan, lantaran na lalabagin ang kanilang karapatan, lalo na po yung mga ordinaryong mamamayan. Sino tayo, no? Para umasa na rerespetuhin ng Estado ang ating mga karapatan. So gising mga taong bayan, laban po ito ng sambayan ng Pilipino, hindi lang po laban ng KOJC. Nagkataon lang po na ang naging biktima ngayon ay isang simbahan. Pero sila po ay Pilipino muna. So ang pinag-uusapan po sa KOJC, ang mga nalalabag na karapatan ng kapwa Pilipino na nagkataon na mayroong pananampalataya. Yes, talagang ang feeling ko ngayon na Attorney Harry, no, na parang binasa ko na, nagbasa na ulit, nag-review na ulit ako ng aking batas. Wala akong makitang justification talaga dito sa ginagawa ng pulis ngayon. Talagang malinaw ito na yung parang tiniterrorize na talaga nila itong mga taga-KOJC. At maalala ko nga, yung isang pari dito sa Cebu, no, si Father Ugod, na sinasabi niya, yung nangyayari dyan sa KOJC ay posibleng mangyari din yan sa Katoliko, no? Papayag ba tayo na hindi na daw makapagmisa dahil pinipigilan ng mga pulis, may nakabantay na mga pulis, nagbabarikada sa harapan, sa likod, sa lahat ng entrance ng simbahan Katoliko? Papayag ba ang mga Katolikong faithful? Of course hindi, di ba? So hindi lang ito, tama ka Attorney Harry, na ito ay hindi ito isolated na laban ng mga taga-KOJC, kundi ito ay laban talaga ng lahat ng mga Pilipinong nagmamahal sa bayan at nagmamahal sa ating kalayaan, no? At nagmamahal sa ating karapatang pangtao. Dahil kapag hindi natin ito labanan, ay talaga, tiyak ko, sinasabi na nga ng karamihan, lalo na si Attorney Harry dito, na posible maraming dahilan at yung 100% na mangyayari ito sa atin na mga ordinaryong Pilipino, no? So habang hindi pa nangyayari,
no, nasa huli yung pagsisisi nga. Habang hindi pa nangyayari sa atin, pipigilan na natin ito. Sabi nga ni Atty. Harry, gising, no? Gising. Kailangan ipakita na natin yung ating galit, yung ating pagkainis dito sa ginagawa ngayon ng ating kapulisan dito sa Davao City. At alam mo, mas nakakabahala pa ngayon, mukhang bukod pa dun sa paglalabag ng karapatan ng mga kapwa Pilipino natin na kabilang ng KOJC, abay mukhang magpa-plant pa sila ngayon ng evidence. May mga balita na may mga kabataan, may mga manggagawa na pinasusuot ng uniforme ng pulis para makapasok at di umano sila'y gumagawa ng bunker kung saan ilalagay nila ang ilang mga kabataan para sabihin na ito ay victim ng human smuggling. Para nga maging dahilan. Alam nyo kung bakit nila ginagawa yan? Kasi pag nagkaroon ng human smuggling, yung lugar kung saan pinaglalaan ng human smuggling, pwedeng ma-forfeit sa gobyerno. So makikita ninyo na kapag sila po ay nag-imbento ng ebidensya at gumawa ng ganyang bunker para di umano ay mapatunayan na nag-human smuggling ang KOJC, ma-forfeit yung property. So makikita mo na talagang meron silang interest doon sa propiedad ng KOJC na talaga namang pinaganda kasi ito ay sagrado sa mga nananampalataya sa KOJC. At ngayon, dahil pinagkakainteresa ng ilang mga puwersa yung lugar na yan, sapilitan nilang kukunin yan sa pamamagitan ng paggagawa ng mga fabricated evidence na human smuggling. No? Saan ka kasi nakakita talaga, this is first for the books, Panyero. No? Talagang bilang isang abogado, napakahirap tanggapin. Warrant of arrest, nagresulta sa occupation, at mantakin mo, yung occupation nila nakuha pa nilang gawin na pamamaraan para gumawa ng aktual na bunker para doon ilalagay yung mga menor de edad na di umano ay biktima ng human smuggling para lang makuha yung propiedad nung KOJC at para siguro maaresto pa yung mga ibang mga namumuno ng KOJC para tuluyan ng mapilay itong KOJC. No? Now, bakit pumipakialam kayo, ordinaryong mamamayan? Kung sa KOJC nga na minamanuhan ng mga politiko, kaya nilang mag-fabricate ng evidence, lalong-lalo na sa ordinaryo mga mamamayan. Ay naku, napakalaki po ng property, no? O pwede magtanim bala, magtanim bomba, at ngayon, tanim biktima ng human smuggling. So yan ngayon ang talagang favorite ng administrasyon, no? Imbis na tanggapin ang katotohanan na talagang sila po ay nag-engage sa isang political persecution, abay ginagamit nila human smuggling. Yan din po yung kaso na nais nilang isang pasake na walang kaebidensya na qualified human smuggling pa, no? So, hindi ko maintindihan talaga kung bakit ganito na nangyari sa ating pamahalaan. At meron nga akong na subaybayan din na attorney na yung sinasabi nga nila na merong kinuha yung DSWD na victim din ng human trafficking, di ba? Na yung pala hindi totoo naman. So ngayon, gumagawa na sila ng fake na mga biktima.